What's up, Wanderers? Gusto mo ba ng unlimited scallops? How about IG-worthy videos and photos? Dami, no? Kung yes ang sagot mo, maybe para sa iyo ang island hopping na to. Tara na sa Gigantes dito sa Iloilo City. At dahil malayo to sa mainland ng Iloilo, alas 4 pa lang na madaling araw sinundo na kami ng van para pumunta dito sa meeting place. Meeting time is 8 o'clock kasi magpaparegister pa. Pero ang talagang loading time is 9 o'clock. Pero dahil umulan, na-delay ang aming loading time, naging 10 o'clock. So ito na nga kami nakapila for boarding. Hindi ferry ang sasakyan ha, kundi boat talaga. At least it's a motorboat. Bukod sa mahaba ang magiging biyahe, medyo masikip din ang upuan, tatluhan. And as always recommended tuwing mag-island hopping, kailan meron kayong mga waterproof na bags. Or kung wala, at least i-plastic ninyo yung mga gamit ninyo kasi definitely tatalsik ang mga alon sa inyo. Lalo na pag ganito kalit lang yung sasakyan na boat. It's not even a ferry. Hindi naman kayo maiinip sa biyahe lalo na pag marami kayo and masaya yung mga kasama ninyo. Or if ever solo traveler kayo at naki-join lang kayo, pwede naman mag-take ng mga videos and photos while you're on board the boat. Ang una natin dinaungan ay isang islet. Ang tawag nila is Pulupandan Islet. This small islet is a great spot for swimming and enjoying the surrounding nature. At dahil walang CR dito, alam niyo na kung anong ginagawa namin ni Mami dyan. Kahit ilang minuto lang stay namin dito, marami kaming nakuhang pictures. Pinakamarami kaming nakuhang picture dito sa mga shells. Hindi ko na lang dito ilalagay lahat sa sobrang dami. Pero ang kapatid ko, masyado siyang namangha sa clear sky. So dun marami kaming selfie din dyan. At syempre, yung ebidensya namin ni Mami. After that, sakay ulit sa boat para pumunta sa next island. Ang tawag sa island na to is Lantangan Beach. This is where lunch is typically served during the tour. Usually, pangatlo daw to na pinupuntahan. Kaso late na nga kaming nag-go, kaya magla-lunch na agad kasi it's lunchtime na talaga. Gutom na rin ang mga tao. Ang promise nila sa amin is unlimited scallops. So tingnan natin kung they will keep their word. Doon sa malapit sa masarap. Ito na nga, Wanderers. Talagang unlimited nga. At ang nakakatuwa, hindi lang scallops ang nakaserve, as in different kind of seafood. And isa pa swerte ko. Kasi ang mga kasabayan namin may mga allergies sa hipon at sa crabs. So, ang swerte ko kasi ako lang halos ang kumain noon. Wow! After magpahinga ng konting-konti after lunch, bumalik na kami agad sa barko para makarami pa kasi meron pa kami pupuntahang 5. May 4 pa tayong pupuntahan na island, so kailangan talaga magmadali. Buti na lang marami akong nakain. I forgot to mention na gumaan na din pala kami kasi karamihan ng mga kasama namin nagpaiwan na dito sa islang to. Dito daw sila mag-spend overnight. Pero tayo, ulitin ko, meron pa po tayong 4 na isla na pupuntahan. So stay tuned. Ang pangatlong island na pupuntahan natin ay tinatawag na Kabugao Gamay or tinatawag din nila itong Selfie Island. This famous island is famous for its unique rock formations which make for great photo opportunities kaya tinawag siyang Selfie Island. Also, malayo pa lang kitang-kita mo na talaga na white sand siya.
May opportunity din dito na makapag-hiking kasi pwede mo akyatin itong isang islet na to, and ito yung makikita mo na view. Amazing. Masyado na siyang mataas para sa akin dahil kagagaling ko nga lang ng surgery, so hindi na ko na in-attempt na umakyat, at si mami hindi na umakyat kasi senior, baka hingalin siya. So yung kapatid ko lang umakyat dito, and of course nag-take siya ng video, and hindi mawawala, nagpa-take din siya ng picture niya. Ayun naman kami ni mami sa baba, kami yan. Ang tanong, anong ginagawa namin ni mami dito sa baba? Di syempre, nagpipicturan din. It wasn't called Selfie Island for nothing kasi ang dami ditong places na pwede kang mag-selfie. And pagbaba ng kapatid ko, nagpa-picture na rin kami sa guide. So ito yung mga shots na nakuha niya. Sabi ko sa inyo, pinaka na-enjoy ko dito sa island hopping na to is yung pagpapapicture. And yes, our big lunch. Time to go to the next island. This island is called Bantigue Sandbar. This is best visited during sunset for its dramatic views. But because yung time frame namin hindi mag-match, pumunta na lang kami right away. But dahil nga hindi match yung time frame, hindi namin talaga nakita yung buong sandbar. Maliit na lang siya, so nagpa-picture na lang kami. Oh, and mind you, sinamantala ko mag-swimming dito kasi hindi pa ako nagsiswim mula kanina. Very hectic yung schedule ng island hopping na to, kaya yung time for swimming wala masyado. Punta na tayo sa panglimang island. This is Antonia Beach. Snorkel, swim, and take photos. Optional activities include banana boat rides and jet skis. Very quiet yung beach na to. Yung iba dito din nagla-lunch. Although I'd say very pricey yung mga snacks nila. So ang ginawa lang namin dito is actually to sit and, take some photos. We didn't do any activities. Just enjoyed talking and waiting for the go signal. Sabi nung guide namin, hindi niya nire-recommend gumawa ng activities dito kasi walang accountability yung mga in charge. Sabi niya basta nakabayad ka na, pababayaan ka na lang. So, hindi na talaga kami gumawa ng kahit na ano. Nagpa-picture na lang ako sa mga bato at sa umbrella tree. In fairness, nakaka-relax ang atmosphere dito. So, maganda dito talaga na mag-snack lang and just have a relaxing moment. Ayan, tinawag na kami para sumakay. Papunta na tayo doon sa last na island na pupuntahan natin. Bali pang-anim yun. Pero bago yun, dinaan muna kami. Sandaling-sandali lang doon sa sinatawag nilang mini Boracay ng Iloilo. Pino rin daw ang white sand. At mas maluwag pag low tide. So guys, andito na tayo sa pinakahuli, ang number 6 na island natin na i-hop. Ang tawag dito is Tanque Saltwater Lagoon. Swim, enjoy, cliff diving, and take photos, sabi. Pero nung pumunta kami, low tide siya. So wala kaming masyadong nagawa kundi i-view lang siya and magpa-picture within the area. Actually, inalaw naman kami ng guide na kung gusto namin mag-swimming, kaso dahil sobrang tarik, saka walang masyadong hiling mag-swimming yata yung mga nakasabayan namin. So, walang magsiswim, if ever ako lang. So, ang nangyari, nagpa-picture na lang din kami. We went with the flow. Sabi nga. So, hanggang makaalis kami, ganito na lang talagang ginawa namin, take pictures. Actually, mga 15 minutes lang yata kami dito. Dali nahabol nga siguro nila yung pag-uwi dahil malayo talaga yung biyahe papunta sa mainland. Ito siguro yung island hopping ko na less swimming and more pagod sa biyahe. Would I recommend it? Yes, of course, but I don't recommend doing it in one day. I think
it deserves to be done like 2 to 3 days. Yung wala ka na ibang gagawin kundi island hopping lang. I think you would really enjoy because anyway, white sand din naman siya. Para ka na rin pumunta sa Boracay. Kaya lang, yun nga, sa sobrang pagod pabalik sa mainland, dun ka matatalo. So, you need more time to do this kind of island hopping. Anyway, I hope nag-enjoy kayo guys sa papanood nito and I hope nakatulong yung mga info. Sa last pala, nag-tricycle na lang kami pabalik doon sa pier kasi hindi susundo yung van hanggang dito. Yung papunta lang, yun, ita-drop off ka dito pero pabalik hindi. Thank you for watching Wandering Tiger. I hope to see you on our next video. Bye!